Nananawagan ng isang grupo ng mga hog raiser na lagyan o magkaroon ng suggested retail price sa karne ng baboy sa bansa. Ayon sa Pork Producers Federation of the Philippines o ProPork, mahal ang retail price ng karne ng baboy sa kasalukuyan. Base sa price monitoring ng Department of Agriculture, umaabot sa 340 pesos ang kasim habang nasa 400 pesos ang pinakamataas na presyo ng liempo. Ayon sa grupo, dapat ay hindi lalagpas sa 350 ang presyo ng karne ng baboy sa mga palengke. Sa ngayon nila ay nasa 150 hanggang 180 pesos lamang ang farm gate price o presyo ng buhay na baboy. Pangamba ng grupo na baka maapektuhan ang lokal na produksyon dahil mawawalan na ng gana ang mga hog raiser, lalo na't apektado pa rin sila ng African Swine Fever o ASF. Pakinggan po natin ang pahayag ni ProPork Chairman Nick Briones. 310. Dapat ang presyo ng laman at kasim sa palengke. Pag sumobra dyan, ibig sabihin, merong nagsasamantala. So, dapat yan ang bantayan at maglagay ng suggested retail price. Ang sigurado riyan ay hindi magpaparami or hindi babalik yung mga na dating nag-aalaga ng baboy. Dahil at maaaring tumigil yung iba sapagkat nalubi nga eh. Gaya ng ProPork, may hinagpis din ang samahang industriya ng agrikultura o SINAG sa pagpapalawig ng mababang taripa sa karne ng baboy, bigas at mais. Katwiran ng mga ito, hindi nararamdaman ng mga consumer at lugi pa ang gobyerno ng 20 bilyong piso kada taon dahil sa mga inalis na buwis sa importasyon. Pakinggan natin ang pahayag ni SINAG Executive Director Jason Kainglet. Kung meron mang matitipid, ang isa pa nating problema, hindi naman siya napapasok sa consumers. Yung natitipid ng importer by paying lower tariff, hindi naman siya nagka-translate sa mas murang bigas. Marami kasi pumasok kayo na bigas, baka sa next cropping wala ng 30, baka bumalik sa 20. Kung maraming pumasok na bigas na nag-import, bilban taripa, pumasok ng marami. Ayon naman sa National Economic and Development Authority o NEDA, hindi biro ang pagbabantay kung maglalagay ng SRP sa karne ng baboy. Pakinggan natin ang pahayag ni NEDA Undersecretary Rosemary Edilion. Yung sa SRP, mahirap yung monitoring. Masyadong maraming sellers to, no? Ang tingin namin kasi dito, kulang talaga yung domestic production. Yung sinasabi nga nila na mababa yung farm gate tapos mataas sa retail price. So ang naging problema po doon is yung sa logistics. So yun po yung isang sinolusyon doon is okay, tanggalin natin yung pass-through fees na yan para makababa sa transportation cost.